105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:34 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday, araw na po ng Miyerkules. Ika-5 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di ba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin yan ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na tampok na mga balita sa umagang ito ng Wednesday. Unahin muna natin ito nangyaring lindol. 5.4 magnitude na lindol ang tumama sa bahagi ng Matanao sa Davao del Sur.
Naganap po ito bandang 9:42 ng umaga kahapon. Ito po ay may sentro sa 2 kilometers timog kanluran ng Matanao sa Davao del Sur. Naramdaman ng lindol sa bahagi ng Sarangani ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao Occidental. At nasa linya, at least Rick, makiki-update tayo sa ating FIVOX seismologists, Engineer Rainier Amil Bahar. Engineer, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Yes, magandang umaga sa iyo, Sir Jas, at magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig. Opo, yung naganap na lindol kahapon, Engineer, saan po itong epicenter nito, particular? Opo. Naganap po ang isang magnitude 0.5 na lindol. To be correct po, magnitude 5.0 na lindol. Ang epicenter nito po ay matatagpuan natin 5 kilometers south, 63 degrees west of Matanao, Davao del Sur. So sa bayan po ito ng Matanao at exactly 9:42 in the morning. So malawak po yung na-cover nitong lindol na ito para nakaramdam. Marami pong lugar na nakaramdam dahil mababaw lang po itong lindol na ito at about 15 kilometers na ang lalim niya. So inland po ito siya. So, ang mga dahilan po nito is yung mga daring mga fault po na kumikilos dyan. Kung matatatandaan nyo, Sir Jas, yung noong 2019, kilos yung mga fault natin na nandyan. Yun pa rin po ang mga dahilan po, yung tectonic fault na nandoon po sa mga localities na lugar po. So, ibig sabihin, ang dahilan ng lindol, tectonic in origin. Ito po ay normal na paggalaw ng lupa, Engineer? Yes po. Alam naman natin na yung mga fault na yan ay may oras at may talaga siya, nagagalaw at gagalaw talaga siya. So, nakabubuti lang, at least gumalaw man siya ng mga ganyang 5.0 lamang na magnitude is kung may mga damages man siyang magawa, ay masyado lang kukunti. Hindi destructive. Halimbawa, mga plaster lamang ng simento sa mga walls, kaya niyang laglagin o wala siyang mga major damages na nagagawa. Bagamat wala siyang mga major damages na nilikha, pero gumalaw, tectonic, ano yung nag-trigger sa kanya kung bakit siya gumalaw, Engineer? Well, maaaring yung pressure po na nabibuild up doon sa ilalim, doon sa magkasalungat na direksyon ng yung bitak sa may bato, then hindi na nakayanan yung pressure, kaya po siya gumalaw. So, ito namang mga fault kasi, lalo pa pag inland, usually ang characteristic po niyan is mabababaw talaga. Kaya po pagka gumalaw, masyado pong destructive ko minsan, lalo pa kung mahaba, masyadong mahaba ang bibitakin niya. So luckily kung mga magnitude 5.0 lang, hindi siya ganun talaga. So kung umabot siya ng magnitude 7, yun po yung nakakatakot dahil mababaw at deep lang ng 15 kilometers. So masyado siyang damaging pagkaganon. Anong fault line yung gumalaw, Engineer? Yung dyan sa may bahagi ng Matanao sa Davao del Sur? May sanga-sanga po ng mga fault po na nandyan. Ang pinaka-main po na fault na dumaan dyan is yung makilala Malungon fault po na possible ba siya makakreate ng 7.2 magnitude. But again, doon yung based on the computation natin doon sa total length niya. Now, may mga sanga-sanga yan. So, possible siyang gumalaw yung mga yung mga katabing fault na sanga-sanga niya. At possible din siya rin yung isa rin sa main po. Kaya lang, within the total length, hindi naman uubusin niya yung total length na bibitakin from Makilala to Malungon. So, ang possibilities, hindi niya rin kayang ubusin yung magnitude 7.2 na ini-estimate natin sa kanya, na computed natin mathematically. Opo. Yung fault line na gumalaw, itong Makilala Malungon fault, gaano po ito ka-highly active, Engineer? Highly active po siya. Masyado siyang malikot. Ang dami niyang seismicity. Kung makita natin yung mga record dahil kinalat namin yung mga instrumento dyan. So kung makita natin yung record pa halos everyday meron po siya mga record na hindi lang po field ng tao ang
nakakaramdam lamang ay yung ating mga instrumento. So, by that, makonclude mo talaga na highly active po. Hindi lang lamang ang makilala malungon, pati mga katabing fault po na nandyan. Meron pa pong dito sa Dicos fault, meron din pong katabi rin po yan. Isa yan yung mga kinatatakutan namin noon na magkaroon pa ng paglipat or stress transfer papunta dyan. Dahil kung mangyari yun, maaari pong magkaroon din ng stress transfer going to mga fault din sa Davao. Because alam din natin na Davao City, saksak din ng mga local fault na mahahaba rin yung iba na capable din gumawa ng magnitude 7 above. So, yun yung mga worry natin kung halimbawang mayroong malakas tapos magkakaroon ng stress transfer. Okay. At with the 5.0, siguro mga aftershock lang na hindi naman mga killed ang kaya niya magbigay. Okay. Itong 5.0 magnitude na lindol, hindi naman ito o posible bang mag-trigger ito na isang mas malakas pa na lindol, engineer? May mga cases po na possible siya mag-trigger. May mga cases din na magda-die down na po siya. Okay. So, sa ngayon po, ang trend noong mga nare-record na lindol doon sa katabing lugar po, hindi naman po ganun kadami. Kukunti lamang. So, maybe yung mga instrumento namin doon na nakakalat, na hindi naka-link sa satellite para mabuksan namin dito sa ating mga opisina, yun siguro naka-pick. But mahihina according dito sa mga mga instrumento natin na nakakalat na naka-link sa satellite na kaya natin buksan sa opisina, hindi po siya ganun talaga karami yung aftershock niya. So, luckily, hindi siya, luckily, hanggang doon na lang sana siya. Okay. Sige, engineer, ang mensahe sa ating mga kababayan na medyo matagal-tagal din tayo hindi nagkarinigan, engineer. Oo. Mukhang pasalamat tayo at walang mga nangyaring mga malalakas na lindol nito mga nagdaang buwan. At go ahead, engineer, ang iyong mensahe muli sa ating mga kababayan. Gusto ko pong ipaalala sa ating mga mamamayan, by March 13 po, meron po tayong simultaneous earthquake drill naman po, national na simultaneous earthquake drill, yung INSID natin. So, inihingan niyo po mag-participate po ang lahat. So, actually, yung duck cover and hold naman, hindi naman kon talaga. But to be aware na maaaring mangyari ang lindol. Ang tama pong kahandaan talaga is yung mga struktura, isunod natin sa tama, sa National Building Code, sa Structural Code of the Philippines, tapos lahat ng hazard, pag-aralan natin, then gawan natin ng advance na preparation and mitigation para po hindi na tayo darating doon sa panahon na may madidisgrasya. Okay. So yan po ang ating PHIVOLCS seismologists, Engineer Rainier Amil Bahar. More power, engineer, at maraming salamat po sa PHIVOLCS. Thank you very much. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Jazz. Opo. Yan po ang ating PHIVOLCS seismologist, Engineer Rainier Amil Bahar, na may kaugnayan dito sa 5.0 na magnitude na lindol na nangyari po kahapon po yan, 9:42 ng umaga. Ito po ay tectonic in origin. Ibig sabihin, sa scientific explanation ni Engineer Rainier Amil Bahar at ang ating PHIVOLCS seismologist, ito raw ho ay normal na paggalaw ng lupa. Yung gumalaw ay na yung makilala malungon fault, highly active, no? At pasalamat ho tayo, 5.0 lamang yung kanyang nilikhang lakas at wala po siyang naidulot na pinsala. Pero highly active daw itong fault line na ito. Kinakailangan pa rin natin maghanda namang oras dahil hindi naman natin alam kung kailan mangyari yung lindol. Hindi natin mape-predict yan. Pero kung matagal-tagal din tayo hindi nakaranas ng medyo malakas-lakas na lindol, papasalamat ho tayo. Matagal din natin hindi na-interview si Engineer Rainier Amil Bahar at ngayon lamang siya nakapag-update muli dito ho sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran na may kaugnayan dito ho sa normal na paggalaw ng lupa. Itong tinutukoy niya itong nangyaring lindol kahapon, 5.0 magnitude na tumama dyan sa may epicenter nga pala ito sa Matanao sa Davao del Sur.
Ganap na pong alas 8:49 ng umaga, dumako naman tayo sa iba pang mga balita. 17 na mga matataas na uri ng armas ang isinuko sa militar ng mga residente mula sa iba't ibang bayan sa Special Geographic Areas ng Barmat North Cotabato noong araw ng Martes, March 4 sa headquarters ng 40th Infantry Battalion sa Piquet, North Cotabato. Ipinisinta ni 40 IB Commander, Commanding Officer Lieutenant Colonel Erwin J. Dumaghan ang mga isinukong armas na kinabibilangan ng isang ng rifle 5.56 Ultimax, dalawang rifle ng 5.56 M16, apat na 7.62 M14 rifle, tatlong caliber 30 M1 Garand rifle, isang carbine rifle, tatlong at isang 9mm Uzi at dalawang caliber 45 pistol. Nagmula mga armas sa mga bayan ng Carmen, Kapalawan, Matalam, Piquet at Tugunan na voluntaryong isinuko ng mga residente bilang resulta ng panghihikayat sa kanila ng mga local chief executive na isuko ang mga armas. Personal na sinaksihan ni 602nd Brigade Commander Colonel Ricky Bunayog, Omar Bayo bilang representative ng CCCH at iba pang mga opisyal ng PNP. Ang pagsuko ng mga armas na ito ay bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na Small Arms and Light Weapons na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga loose firearms sa komunidad dahil sa presensya ng mga loose firearms na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mga krimen. Ganap na pong 8:50 ng umaga at sa pagkakataong ito, nasa linya na po ang tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, ang ating kaibigan, Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Kamustahin natin yung implementation nitong Executive Order number 001 na inilabas ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao sa panig ho ng Philippine National Police, yung kanilang implementation nitong automatic search dito ho sa mga nakasakay ng motorsiklo, lalo na kapag dalawang lalaki. Madam Rochelle, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. Magandang umaga po sa lahat, sa iyo Sir Jazz, magandang umaga at sa lahat ng nanonood at nakikinig po. Opo, ma'am, ngayong araw po ang ika-6th day, no? Kung hindi ako nagkakamali, ika-6 na araw ho ng implementation nitong Automatic Search Executive Order number 001 na inilabas ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao na inatasan po ang ating mga authorities na kinakailangan pong inspeksyonin yung mga nakasakay ng motorsiklo, lalo pat ito ay dalawang lalaki. Madam Rochelle, kamusta pong implementation so far? So far po, Sir Jazz, going well po. Sinusunod naman natin po yung executive order na inilabas po ng ating mahal na mayor po ng CCPO po. Sa atin, sa part natin sa Philippine National Police, kamusta ho? Nakapag-adjust na ba yung ating mga kababayan? Meron po tayong bang mga reklamo na tatanggap? Nagulat ho ba yung ating mga kababayan? Ano yung mga usual na mga experiences ng ating mga authorities while ipinatutupad itong ordinansang ito o itong executive order na ito rather, Madam Rochelle? Actually po, yung during the implementation po, going well naman po, although meron po tayong mga panakanaka na nagkakaroon ng mga pagbabago o nabibigla. But part po yan sa trabaho natin kapag lalo po ay nag-i-implement tayo ng batas or mga order po. Kailangan lang po natin na tanggapin at kailangan po nating lahat na makipag-cooperate po para maayos po yung pag-implement ng ating mga batas po. Dahil dito sa ipinatupad na Executive Order number 001, mas lalong pinahigpit o mas lalong naghigpit yung ating security sa Cotabato City, kaliwat kanan ito mga ipinatutupad na checkpoint. At ano yung naging resulta nito, ma'am? Mukhang marami ata tayong mga lately lamang, may nahuli tayo na mga nagdadala ng armas na walang gun ban exemption at iba pa, Madam Rochelle. Yes po, meron naman din po tayong nahuli at yung iba naman nating na mga kababayan ay nagiging more on nagiging more on mas maingat din po sila at nagiging na rin po sila cooperative sa pag-implement po ng batas natin. Okay. Then, meron din pong inilabas na pahayag, Facebook post ang ating Honorable City Mayor Bruce Matabalao na sinasabi dito sa kanyang Facebook posts na bumaba yung cases of shooting incident sa panahon ng kanyang administrasyon dahil siya po ay nagsilbi bilang City Mayor noong July 1, 2022 at 2016 to 2025. Mas mababa ito kung ikukumpara ng mga nagdaang taon. Paki-explain daw itong figures na inilabas ng ating Honorable City Mayor, Ma'am Rochelle?
Apo. Actually, yes po sir, na-publish naman po ng ating mahal na mayor yung mga data po. Actually po, obviously, nakita rin po natin na may pagbaba po. And yan po ay base rin po sa ating crime statistic po. Hindi po yung bawat numero pong nakikita natin ay nakabase rin po sa crime statistic natin na naka-register po sa investigation section po natin. So sa madaling salita, anong conclusion ng ating CTPNP on top of the situation, Madam? Yes sir, on top of situation pa rin po tayo. It only means po na masasabi po natin na ang krimen po ay hindi po siya ma-eliminate. Alam po natin yan na sa isang progresong bayan ay nandiyan na po yung sinasabi nating mga krimen. But ang listing po na magagawa ng ating authority at ng mamamayan ay maaring ma-lessen o ma-prevent lang po itong mga kriminalidad na ito. Kamusta naman po ang ating crime solution efficiency, Madam Rochelle? Okay naman po, ayon din po sa data na natin na ilabas po, lalong-lalo na po na napakita na po ng ating city mayor. Opo. So sige po, ang siguro ang paalala sa ating mga kababayan. Pero by the way, ma'am, no, meron tayong natanggap kahapon. I don't know kung nakarating na sa inyo, kung nagpa-blatter ba. Meron ba may nangyaring hold up daw dyan sa may likuran ng Papato Banda, dyan sa may part ng yung old public cemetery, Ma'am Rochelle? Meron natangkap pa kayo information? Yes po, Sir. Just allegedly, nung nagkaroon kami ng communication with the Station 2, sa office ng Station 2, allegedly meron pong pumunta doon na nag-allege po na may nangyaring robbery po daw sa kanya, pang-hold up. And at that point na yon, nung in-entertain siya ng ating investigator, agad-agad lang naman siyang nagtanong ng CCTV kung meron, nag-ask. Tapos later on po, may tinawagan siya po at biglang pa pong umalis. So, siguro po may priority siya na ginawa muna and hindi na po siya na ng mga investigator namin. Pero nire-request po namin yung biktima na kung pwede po, siguro ito yung tamang panahon na pwedeng i-report niya po para makuha po namin yung full detail ng insidente po. Kasi sa madaling salita, Ma'am Rochelle, kinakailangan ng PNP yung kooperasyon ng ating mga kababayan at yung mga details. Dahil... Opo, Sir Jazz, kasi po kadalasan po sa mga biktima natin, meron tayong mga biktima na mahirap pong makipag-cooperate. Hindi naman po pwedeng i-hold sila ng pulis ng ganun kung ayaw o gusto nilang umalis. So, ang request na lang po namin, makipag-cooperate lang po tayo kung may nangyari pong insidente sa inyo, maging robbery man ito o anuman ang pangyayari. Feel free po na pumunta kayo sa ating mga police station para mabigyan po ng lunas at magkaroon po talaga ng tamang planning yung ating City Police Office kung may mga pangyayaring katulad nito, Sir Jazz. Okay. Ma'am Rochelle, mensahe po sa ating mga kababayan at despite po na napaka-busy inyo ngayon, I understand po na meron po kayong formation pero ganun pa man, talagang nabigyan mo kami ng pagkakataon upang maghatid ng mga pinaka-latest update at ng mga ginagawa ng ating PNP sa panahon ito. Go ahead, Ma'am Rochelle, sa iyong mensahe po. Sa ngalan ng ating City PNP Director, Police Colonel Jibin Bongcayo. Go ahead po, Ma'am. Sa ngalan po ng aming City Director, Police Colonel Jibin Bongcayo po. Unang-una po, Sir Jazz, nagpapasalamat po kami sa inyo pong programa sa pag-intindi. Dahil lang rin po sa aming pagka-busy, naghihingi po kami ng pasensya. So, ang nais lang po namin i-inform sa ating mga katabatenyo, sundin lang po natin yung pinapatupad ngayon na sinasabi nating executive order natin na nailabas ng ating mayor. Ito po ay hindi po against para sa makatao. Ito po ay para lang ma-save po yung sinasabi nating safety ng karamihan. Maari man pong mahirap para sa parte nito, but mas mahalaga po yung kaligtasan ng karamihan. So, ang gusto lang rin po natin, pagka kayo po ay napadaan sa ating checkpoint, lalo na po kapag nagkakandak po ng Oplan, tulungan ang CCPO with other security sectors, isubmit lang po natin yung sarili natin. Alam naman po natin na wala naman kayong ginagawa.
as kahit ilang minuto lang po yon. So yung sinasabi po sa Executive Order 001 natin, sundin lang po natin, alisin lang po natin yung mga pinapaalis sa atin, yung like for example mask, para makita lang po yung mukha natin. So for that po, magpapasalamat din kami sa ibang mga Cotabateño kasi yung iba karamihan naman din, Sir Jazz, mostly ay sasubmit naman sa ating mga checkpoint po. So malaking bagay na po yun yung ginagawa nila. Okay, Ma'am Rochelle, maraming salamat po at for power muli sa Cotabato City Police Office. Thank you po at good morning po sa inyo. Salamat, Sir Jazz, and more power po sa inyo. Apo, yan po tagapagsalita ng City PNP Police Lieutenant Rochelle Evangelista. Maraming salamat po. So, yan po ang kanyang explanation patungkol sa ngayon na pala tama ba Rick? Ika-6th day, ika-6 na araw na ng implementation itong Executive Order number 001, automatic search, no? Na inilabas ng ating Honorable City Mayor Bruce Matabalaw sa mga nakasasakay ng motorsiklo, single motorcycle, upang maiwasan itong sinasabing riding in tandem suspect, riding in tandem criminal, na karaniwang sangkot sa serye na itong mga nagaganap na pamamaril sa Cotabato City. At going well naman daw, ayon kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, at hinihingi nito yung kooperasyon ng ating mga kababayan. Ganap na pong sakto, alas 9 en punto ng umaga. Subscribe lamang po sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV at huwag pong kalimutan na i-like at i-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Sa alam pa natin mga reporters, cameraman at technical side Vicky Madamba, ako po inyong tagapagbalita Jasper Acosta na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party o BAPA ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si BAPA ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa BAPA, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay BAPA Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Senator Amy Marcos po, ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa Balota. Fiscal Legal First Net is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Bay Maria Mangudadatu, Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Patuloy ang pagsulong ng Agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Number 88 sa Balota. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov-Teng Mangudadato, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para
Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card and any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.